Namukhaan mo ba ang nanakit sa'yo? Hindi ko nakita. Pero alam kong babae ang gumawa sa akin yun. Sigurado ka ba na dito ang bahay ni Raha Manggubat? Bilang anak ng inyong Raha, hinuutusan ko kayo, tigilan niyo na to! Tuman! Wala si Amaya. Kung hindi ako dumating kanina, tsak na masamang kahihinatnan mo. Hindi ganun kadaling patayin ang Raha. Pero paano ko siya matatalo? Paano ko siya papaslangin? Kailangan kilalanin mo ang kalaban mo. Hindi sapat ang mga halik ng mga babaeng ito upang makalimutan ko si Amaya. Ipinag-utos ni Ginoong Bagani na tiyakin kong hindi masasaktan ng dating binukot. Kung hindi ay hindi matutuloy ang kasal. Magandang gabi, Dian Lamitan. Bakit nagbalik ang punong babaylan ni Raha Manggubat? Pagkat may kutob ang aking uray hilway, nang sinasabi niyong ahas na pabalik-balik dito sa inyong balay, ay ang kambal ahas na binabanggit sa tagna. Maaaring naririto ang babaeng ito na siyang binabalik-balikan ng ahas. Punong babaylan, nagkakamali kayo ng paniwala. Mga kapanalig ni Raha Manggubat ang nakatira sa balay na ito. Ang away, pagsadyain mo si Raha Manggubat at ipaabot mo sa kanya ang aking sapantaha tungkol sa ahas na ating hinahanap. Susunod, uray hilway. Punong babaylan, Dian Lamitan. Pahintulutan ninyong hanapin ang aking mga alabay at haluguguin na ninyong bahay upang makita at matiyak kung ang aking hinala ay totoo o hindi. malaya kayong makakatuloy sa aking balay. Silay, mga alabay, halugugin ninyo ang buong bahay. Hanapin ang puspusan ng ahas upang maituro niya sa atin ang kanyang babaeng kakambal. Madilim na hindi pa natin natatagpuan si Amaya. Saan kaya siya maaaring nagpunta? Mabuti pa magbalik ka na sa iyong Panginoon at baka hinahanap ka na ni Atubang. Mapahama ka pa. May payo si Amaya. Ako nang magpapatuloy maghanap sa kanya. Panalangin ko lang walang masamang nangyari sa kanya at ligtas siya at hindi pa huli ang lahat. Baba. Malalim na ang gabi. Hindi pa kayo nagpapahinga. Ginambala ng uripong si Bayang ang aking pagkakahimbing. Ngayon ay hindi ko na magawang antukin muli. Dahil naiisip ko ang babaeng itinagda noon ng babaylang aking pinaslang. Baba, maraming taon na ang nakalipas. Mas mainam kung iwaksin niyo na ang bagay na ito sa inyong isipan. Bagani, hindi ko maaaring burahin ang alaala ng tagna na ito. Sapagkat ang sinasabi nito ay tungkol sa pagkawala ng aking kapangyarihan. Ang babaeng may kambalahas ay inihula ni Digan. Isa siyang banta. Banta sa aking pamumuno at sa katatagan ng ating puod. Baba, ang inyong pamumuno ay hindi kaloob ni Aba. Ito ay itinakda ng ating mga ninuno na siyang nagsalin sa inyo ng inyong kapangyarihan. Kung nanaisin ni Aba na bawiin sa inyo ang inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng babaeng binanggit sa tagna, wala na tayong magagawa upang labanan ito. Bagani, hindi ko utang ang aking pagiging raha
kay Aba, o kahit sa sino mang diwata. Kaya't wala silang karapatan na tanggalin sa akin ito. At kailanman ay hindi ako yuyuko sa anumang sinasabi ng tadhana. Ako ang magtatakda ng sarili kong tadhana. At ang aking tadhana ay manatiling pinuno ng ating pungsod o puot. Na sa takdang araw ay ililipat ko sa iyo bilang aking tagapagmana. Dahil yon ay nararapat, kaya yon ang magaganap. Anong gagawin natin, Bayang? Paano kung malaman nila ang lihim ko? Ipanatag mo ang loob mo, Bai. Huwag kang pahalata sa mga alabay ni Hilway. Punong Babailan! Ninatagpuan po ako. Sala, hawakan mo ang pinaghunusang ito upang matiyak kung ito'y mula sa ahas na ating pinaghahanap. Ngunit paano matutukoy ni Nana Sala kung yan nga ang pinaghunusan ng ahas na makalawang beses na nagtangka sa akin? Sapagkat yun ang taglay niyang kapangyarihan bilang isang babaylan. May angking kakayahan si Sala na malaman ang maraming bagay sa pamamagitan lamang ng kanyang pandama. Sa kanyang paghahawak, maging sa bagay o sa tao, ay nakukuha niya ang ibig niyang malaman tungkol dito. Nawawala ang inyong anak. Matatagpuan siya sa may kagubatan. Naliligaw siya. Halina kayo. Doon natin siya matatagpuan. Dahil sa taglay na kapangyarihan ni Sala, malalaman natin ang katotohanan. Tama ang iyong sa pagtaha, Uray Hilway. Ito nga ang pinagunusan ng isang makapangyarihang ahas. At kahit ilang araw na ang tanda nito, dumadaloy pa rin sa kanya ang isang kakaibang kapangyarihan. Ito ang pinagunusan ng hinulaang kambal ahas. Kung gayon, katotohanan, narito nga ang babaeng tinutukoy sa tagna ni Digan. Ngunit, paano nangyari yon? Ang anak kong si Marikit ay isinilang ilang taon bago maganap ang tagna. Kaya hindi siya maaaring may kakambal na ahas. At hindi rin isa sa amin ang kapatid kong si Mantal, ang babaeng tinutukoy sa tagna. May mga babae kayong uripon, hindi ba, Dian Lamitan? Oo. Ngunit, uripon na may kambal ahas? Iisa lang ang paraan upang malaman natin ang katotohanan. Ang lahat ng nakatira sa inyong balay ay ating palalabasin at isa-isa silang hahawakan ni Salay. Sa gayong paraan, malalaman natin kung sino sa mga uripon ang may kambal ahas. Ipagpaumanhin niyo, Baba, kung nakasakit sa inyong damdamin ang aking mga salita. Ngunit batid ko at tinuturo ng ating mga nakakatanda na hindi maaaring labanan ng tadhana. Nakakalimutan mo na, Bagani, na iba ako sa karamihan. At dahil dyan, maaari kong labanan o salungatin ang anumang sinasabi ng tagna. Pagpaumanhin niyo ang aking paggambala, Kapanoan. May hatid akong balita mula sa punong Babaylan. Natukoy na niya ang pinagkukutaan ng mahiwagang ahas na sumasalakay dito sa ating puod. At may hinala siya, ito ang kambal ahas na binabanggit sa tagna ni Digan noon. Saan naroon ang kambal ahas na ito? Sa balay ni Dian Lamitan.
tama ang tinuran, hindi ang lamitan. Wala sa kanya, sa kanyang anak at kapatid. Ang kambalahas. Ngayon naman ay ang mga oripon. Hindi. Wala sa inyong hinahanap namin. Lumapit ka sa akin. Ako na lamang ang unahin niyo. Totoo bang nasa balay na ito ang sinasabing babaeng nakatakda sa tagna? Iyan ang inaalam namin. Mahal naming Raham ang gubat. Ang uripong yan ay hayahay sa aking balay. Lampasan mo siya sapagkat hindi siya nakatira sa balay na ito. Kung ganon, isang uripo na lamang hindi ko nahawakan. Siya'y dating binukot. Si Amaya. Alamin mo na ako si Amaya nga ang babaeng nakatakda. Alamin mo na ako si Amaya nga ang babaeng nakatakda. Batay sa mga sinabi ni Apo, nasa pantaha kong malamang ay si Amaya nga ang nanakit sa kanya at nagnakaw ng kanyang punyal. Ngunit bakit naman yun gagawin ng aking bai? May galit kayo si Bay Amaya sa apong na yun. Iisa lamang ang kinasusuklaman ni Amaya. Marahil ay ninakaw niya ang punyal upang sugurin na si Raham ang ubat. Kung gayon talagang kailangan kong sundan na ang aking pamangkin bago siya may magawang marahas laban sa Raha. Sasamahan ko si Punong Awi. Hindi ko hahayaang mapahamak ang aking bai. Ano? Nahihibang ka na ba, Hak? Panganib lamang naghihintay sa atin kapag sumunod tayo sa balay ng Raha. Napakaduwag mo talaga, Kuling. Kung ayaw mong sumama, bahala ka! Ahak! Ahak! Bilisan na ang mga ahas! Dalhin natin sa balay si Mga Sagana! Wala na! Walang alis! Hindi tayo alis hanggat hindi natin natutukoy kung sino ang sinasabing babaeng nakatakda! Amaya? Natuklaw rin siya na ahas. Hindi siya humihinga. Bai! Amaya! Amaya! Amaya!
Huli na ang lahat. Hindi na maring lapatan ng lunas si Sala. Binawian na siya ng buhay. Hangad kong payapa mong paglalayag, Sala. Kasama si Magwayen patungo roon sa sulad hanggang makarating ka sa ating saad. Si Amaya, tingnan niyo si Amaya. Kinalulungkot ko, Ginoo. Pumanaw na ang babaeng uripon. Hindi ito maaari. Sige na, buhayin niyo si Amaya. Gawin niyo lahat, buhayin niyo siya. Hindi siya maaaring mamatay. Ginoong Bagani, wala akong kapangyarihan upang bumuhay ng patay. Hindi na siya humihinga. Pinabayaan na siya ng kanyang dungan na maaari kinuha na rin ni Magwayen. Anong babaylan? Aming dalagangan. Alam kong may kakayahan kayo makipag-usap kay Magwayen. Nakikiusap ako. Ipalit niyo ang dungan ni Amaya. Isagawa niyong lahat, mabuhay lamang siya. Ikinalulungkot ko, mahal kong Ginoo. Hindi ko maaaring bawiin ang dungan ng adiping, si Amaya. Dian Lamitan, nasaktan ba ang mapapangasawa ng aking anak? Ligtas na siyang nagpapahinga. Salamat naman kung ganon. Maramot pa rin sa akin ang pagkakataon, Dian Lamitan. Ang buong akala ko ngayong gabi ko na makakaharap ang sinasabing babaeng may kambalahas. Ngunit hindi pala. Ang akala ko si Amaya na nga ang babaeng yon. Ngunit maging siya ay natuklaw ng ahas. Kaya't natitiyak kong hindi siya ang babaeng sinasabi sa tagna. Hindi nga siya yon, Raha. Tiyak ko yon. Pagkat naniniwala ako na hindi maaaring pagpalain ang isang uripon o ang isang hayohay na tulad niya. Ngunit sino ang may kambalahas? Raha, maaaring ang mga babaylan ay nagkakamali sa kanilang kutob. Maaaring narito ang ahas. Ngunit ang babaeng kambal nito, natitiyak ko po, wala sila sa aking pamamahay at wala sa aking mga uripon. Bakit hindi? Bilang anak ng inyong Raha, inuutusan ko kayo, gawin niyo ang aking nais. Hayaan akong magpaalala sa aking Ginoo ang pagpapasya ng pagpipili sa pagpapabalik ng dungan ng sinuman ay ipinagkaloob sa ilalim ng kapangyarihan ng dalaganan. Bilang pinuno ng babaylan, pinili ko ang dungan ni Sala upang bawiin. Hayaan ninyo akong tupdin kaagad ang tungkuling nakaatang sa akin. Bakit hindi ka pa natutulog? Gabing-gabi na. Nagising lamang ako, Iloy. Dahil hinahanap ko kayo sa aking tabi. Ano ba yung ginagawa ninyo, Iloy? Nag-aalay ako ng pagkain sa ating umalagad bilang pasasalamat sa kanilang patuloy na paggabay sa atin.
Ang mga umalagad ay kaluluwa ng ating mga ninuno, hindi ba? Nasaan na ba ang kaluluwa ng ating mga ninuno, Iloy? At paano sila napunta sa lugar na yun? Upang higit mong maunawaan, isasalaysay ko si Magwayen. Magwayen? Sino si Magwayen, Iloy? Si Magwayen ay isang diwata na siyang tagasundo ng dungan o kaluluwa ng mga namamatay. Pagkatapos sunduin ang dungan ng namatay, ihahatid ni Magwayen ang kaluluwa patungo sa sulad na siyang himpilan patungo sa saad, ang tahanan ng mga dungan na nagiging kalag at sila ang ating mga umalagad. Ibig sabihin, pag namatay tayo dito sa lupa, Iloy, patuloy na mabubuhay ang ating kaluluwa patungo sa sulad hanggang sa saad. Ganun na nga, Banok. Yun ang dahilan kaya may mga namamatay upang dumami ang mga umalagad na kakalinga sa atin. Iloy, sa usunod na mag-aalay kayo, isama niyo ko upang matuwa ating mga umalagad. Kaluluguran ka ng ating mga umalagad, Banok. Dalhin ang bangkay ni Sala sa dakit upang doon isagawa ang pagbabawi sa kanya. Oh, mahal naming Laong. Bakit kaya agad yung kinuha si Amaya? Hindi ko nauunawaan kung bakit nangyari ito. Hindi ito ang kapalaran na ayon sa kanya. Kawa-awa ang aking bahay. Sana'y ako na lamang ang inihatid ni Magwayen sa sulat at hindi si Amaya. Sana'y ako na lamang ang namatay at hindi siya. Aking tala. Aking buwan. Ba't mo lilisan? Wala akong nagawa upang ligtas ka. Magpapaalam na ako, Dian Lamitan. Kapunoan, kung inyong ipapahintulot, nais kong samahan kayo sa inyong balay upang makapagpasalamat kay Haralingayan sa pagpili niyo sa aking anak na maging asawa ni Bagani. Kung yan ang iyong nais, halika. Hanggang sa muli, Rahamanggupat. Akala ko'y nagpapahinga ka na, Bay Marikit. Ayaw kong palampasin ang pagkakataong magpaalam sa iyong pag-alis, Kapunuan. Mabuti pa'y magpahinga ka na. Magkikita din naman tayo bukas sa pamamangkaw namin ng aking anak na si Bagani. Masusunod, Rahamanggupat. Rahamanggupat. Umbo, ano ang nangyari kay Amaya? Matutuwa kayo ng ating raha sa aking ibabalita. Wala na ang uripo. Patay na si Amaya.
Uripon, nais kong ihanda ninyo ang kanyang pambaligo at kasuotan na gagamitin niya sa pagtawid ng lalamban. Alabay, pagbalik ng mga babaylan, nais kong sabihin niyo sa kanila na kailangan ng simulan ang pumaraw. Ngunit Ginoo, isa lamang siyang uripon. Bakit natin siya paglalaanan ng isang pagluluksa na aayon lamang sa mga asawa ng mga datu? Si Amaya, ang aking buwan, ang aking tala. Kahit magkaroon pa ako ng ilang asawa, walang makakapantay sa pagtatangi ko sa kanya. Masusunod, Ginoo. Iwan niyo muna kami. Nais ko mapag-isa kasama si Amaya. Papaalam lamang ako. Aking buwan. Bakit mo ako nilisan? Anong saysay ng aking pagsusumakin kung mawawala ka rin lamang? Anong ginagawa ko dito? Ako ang taga-sunduan ng mga dunga na maghahatid sa inyong paroon. Ang ibig sabihin? Oo, Amaya. Sumakabilang buhay ka na. Naparito kami upang hilingin na inyong saklolohan ng dungan ng aking anak si Amaya. At bakit ko naman siya tutulungan? Dahil si Amaya ay ipinanganak na may kambal ahas. May mahalagang kapalaran siyang dapat gampanan. Pakawalan mo ang dungan ni Amaya Magwayan. At ipagkaloob mo siya sa kanya yun din. Ang dungan na ito ay nakalaala sa sulat. Inuutusan kita. Akin na ang dungan ni Amaya. Wala nang saysay upang ako'y mabuhay pa kung wala rin akong dahilan upang gumising sa umaga. Dadamayan kita sa iyong kamatayan, aking buwan.